Let's listen to Reverend Father Darwin Gitgana while watching. Ano yung external matter na i-remove natin during anger, arguments, remove criticism, remove prideful self-talk, na laging ikaw lang ang tama. Kung laging ikaw lang ang tama, may tama ka na. That's the reason why the church promoting synodality, listening to one another. So, demons can agitate to provoke outbursts by increasing your arguments, by increasing your criticism. Sa bawat isa, hindi ka kita nagustuhan. No? Ayaw ko sa'yo. Pag bumuka mo lang, ayaw ko na sa'yo. The way you speak, ayaw ko na sa'yo. Removing the external, not entering debates, talking breaks when provoked. So kung may argumento, anong gawin natin? Dito, taking breaks. Huminga ka muna. Mag-count ka 1 to 100. And the best argument during intense anger is silence. Take a break. And then inhale, exhale. Para ma-process mo yung sarili mo. Because when you intensify anger, Satan will create abusive relationship between you and Satan. Anong nangyari? Irrational na tayo. Diba? Tuwing galit na tayo. So, take note ha, magagalit tayo without valid reason, it might be the influence of our enemy. Kung magagalit ka with valid reason, hindi naman masama magalit. Hindi din kasalanan magalit. It is called, theological term, amoral. Kailan ang galit mo maging kasalanan? Kung magmura ka na. Kailan ang galit maging kasalanan? Kung magplano ka na ng masama. Sasabihin mo sa darling mo, darling, nagagalit ako sa'yo. Dahil ito yung promise mo. Hindi ka naman nagsalita ng masama. Lumalumanay naman yung sinasabi mo. Hindi ka nagkasala doon. Sinabihan mo na, mistik ka, yauwa ka, ay yun. Doon na ang kasalanan. Hindi kasalanan ang magalit. Because anger is good for a moment. Good. Ano? Anger is good for a moment. Because anger is like a medicine. A medicine has expiration date. When the medicine expired, it is no longer a medicine. It is a poison. Lason. So kung ma-expire na yung araw, dapat ma-expire na din yung galit mo. At kung ilang araw na yung lumubog, hindi, lumubog ka na rin, and then it is no longer good for you, it is a poison. It is no longer medicine. It is a poison. It is good for a moment. Yan po ang una na example. How to remove the external in order to overcome temptation. First, remove the person, places, and things. Example. Like, another example. Ito. Gossip. Yung maglibak. You know? A person struggles with constantly sharing negative information about others at work or in the church. Yung temptation natin. Anong gawin natin? Ito yung 4 important points. Person, places, and things. Person. Yeah, moral and psychological harm, external matter, and then paano natin maging vigilant. Una, dito tayo sa person, places, and things. Certain co-workers, group chats.
nalalaman mo na ba yung nalalaman ko? Parang si P2 at si P1. P2, naiisip mo ba yung naiisip ko? Kilala niyo ba si P1 at P2? So, certain co-workers, group chats, during lunch breaks, are gossip reading grounds. Doon magsimula sa pag-uusap natin, sa kainan natin, sa group chats natin. Totoo, hindi? Totoo. Avoid joining in or excuses themselves when the conversation turns toxic. Anong gawin natin? Kung makikita na natin na toxic na ito, let us avoid and let us stop. The moral and psychological harm sa gossip. Gossip damages reputations. Yung pangalan mo, ma-damage, di ba? But also leads to pride. Oh, anong akala mo sa'yo? Perfect. Anong akala mo sa'yo? Walang kasalanan. Sasabihin ng mga classmate namin, kapag may reunion, dapat present lahat. Dahil yung absent, mauray ibakon. So yung mga classmate ko, mag-present talaga. No? Dahil yung wala, yun ang target sa gossiping. No? So gossiping leads to pride, division, bahin-bahin. And then, ano pa yung dulot? Psychological harm, mental unrest. Kaya pala, marami sa atin walang tulong. Pakialamero sa buhay ng iba. Father, wala akong tulong. Naisip ko na ito. Baka you are so sensitive and you are so concerned. Ang gossip, concern lang ko, Father. In disguise, concern. But, it is a mental unrest, psychological harm. It feeds a sense of superiority. Ako, mabait ako, sila hindi. Superior ako. Dahil sila lumabag sa batas natin, ako hindi. It leads you to pride. And also, gossiping, it is a manifestation that we are insecure. Ang ganda na focus tayo sa sarili natin. Ano yung dapat natin i-remove? External matter. Information, even true, can be used by demons to tempt the person into destruction or judgment. Ano? Kahit totoo pa yung sinabi mo, gagamitin din yan ng demonyo. To tempt us into destruction and judgment. We increase biases, we increase prejudices towards one another. Last 4 minutes na lang. Tumingin ako sa cellphone ko dito. No? So, ang discernment natin, discernment and silence reduce the temptation of gossip. Anong gawin natin? Be discerning. Be silent. Always. Ayun, laging sinasabi natin, daghag, sulti, daghag sayop. Be discerning. Be silent to conquer gossiping. Amen? So, anong gawin natin? Being watchful, it is easy to fall into, it is easy to fall in when conversation just happens. Unguarded moment natin. Bigla lang, pinag-usapan natin.
Be prepared by be prepared by praying before social events. Anong gagawin natin? Prayer before a specific social events. Or redirecting topics with humility. Nakikita na natin na magka-destroy na ito sa kasama natin. Redirecting. I-refocus nimo. Huwag kang magpapurunsit. So, ang ganda, no? Last point. Apat po ito, pero hindi na kaya sa oras. Occult curiosity. How to avoid external matters, person, things, and places. Example, a young adult is curious about horoscopes, crystal balls, energy healing, power, gahom-gahom, or harmless fortune-telling apps. Nandyan na sila sa internet ngayon. Akala nyo, may ghost hunting pa sila. So ngayon, anong dapat natin gawin? How to apply these 4 points? First, person, places, and things, new age friends, occult theme, bookstores, TikTok, nagamit na nila, Instagram. Spiritually influencers are all doorways of the demonic entities. Kaya nga, kayong nandito, please stop watching horror movies. Please. Horror movies are doorways of the evil spirits. The person unfollows, unsubscribes, and avoids these influences. Anong gawin natin? Yung mga apps ninyo sa cellphone na ganyan, mga horoscope, please, i-delete na ninyo. I-unfollow na sila. I-unsubscribe na sila. I-avoid their influences. Ano yung moral and psychological harm nito? Even it feels harmless, this opens spiritual doors to deception, dependency. Doon na kayo maniniwala sa kanila, hindi na sa turo ng simbahan. Ayun ang katotohanan. And increasing fear. Totoo, hindi. Dito sa amin, sinabihan ko yung team natin, gusto ko na uuwi kayo na full of faith, full of love, full of hope. Amen? Full of trust to God. Yan po it will lead us psychological band-aids and holy soul ties. No? So dito, i-break natin yung unholy soul ties ninyo sa mga occult practitioners. It leads to spiritual confusion and loss of trust in God. Kaya nga, kapag mag-post ako about sa mga albularyo, marami silang followers din. Mas mabuti din sa ministry natin dahil may counter tayo. O, sasabihin nila, sabi ng isang albularyo, mag-showdown tayo pa rin. Sino ang pinakamaraming gagaling sa kapangyarihan mo? Ako may tuga. Totoo ba na may tuga ka? Sabi ko, yung tuga lang sa graduation. Yung tuga ako sa graduation. Pero yung sa'yo, tuga-tuga. Wala ako dyan. Yung sa'yo ay tuga-tuga. Wala akong tuga-tuga. May tuga lang ko during graduation. And then, wala naman ako kapangyarihan. Hindi dapat mag-showdown. Yung gumaling dito ay hindi kapangyarihan ni Father Darwin. Yung pagpalayas ng demonyo dito, hindi kapangyarihan ni Father Darwin. Wala kapangyarihan si Father Darwin. Yung kapangyarihan ni Father Darwin, kilikili power lang niya. Kapangyarihan ni Kristo po ito.